Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bolts TV. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan, no, ang pinakamaduming tandem sa eleksyon ng 2028 mga babayan. Sino nga ba ito? Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so eto na nga mga babaeng, grabe no, 2 years pa bago ang 2028 national election, talaga namang napakainit na, no, ng kampanyahan mga babayan. Dito makikita natin, no, kung sino talaga yung mga gustong maupo lang sa pwesto. Ito opinion ko lang mga babayan, no, kasi no, imbis na ang unahin natin o unahin mga babayan, no, kung ako ay isang politician, mga babayan, siguro hindi muna ako mag-aanunsyo. Alam niyo kung bakit? Uunahin ko muna magtrabaho. Uunahin ko muna magpakitang gilas. Kumbaga, 'di ba? Uunahin ko muna magtrabaho kaysa unahin ng politika. No? Kagaya nito, 2026 pa lang nag-anunsyo na si Sara Duterte, natatakbo siya bilang pangulo ng Pilipinas sa 2028. Sobrang aga mamulitika mga babayan. 'Di ba? Kaya nga sabi nung iba 'di ba? Sabi nung iba meron daw pong parang hidden agenda no dito sa ginawa na to ni VP Sara Duterte dahil malapit na nga po siya no sa kanyang impeachment mga babayan. Okay, so balik tayo doon sa ating topic no. Ito nakita ko lang din. Actually, napaisip din ako dito ito, nabasa ko lang. Ang ganda daw ng Sara Duterte Amy Marcos ticket. Dumi. Team Dumi, mga babayan, no? Ito po ang pinakamadumi na tandem po. Bakit madumi, mga babayan? Magkakaisang Duterte at Amy. Ayun naman. Kaya magsasamang Duterte at Amy. Pwede din magkaibigang Duterte at Amy. Kaya nga sila po ang pinakamaduming tandem o ticket sa 2028 election. Di ba? Ayan dumi, Duterte, Amy, mga babayan, di ba? I tell you, no, BBM endorsing Lenny can wipe dumi away. Actually, ito mga babayan, ito po yung isa sa tinitignan nila na posibleng tumalo no dito po sa dumi, mga babayan. Team Dumi. Grabe, no? Ano asahan natin dito kung sa pangalan pa lang ng tandem nila madumi na. No? Wala naman nagawang maayos yan si Sara Duterte. Hindi, honestly, di ba? Honestly, harapin natin yung realidad, no? Ano ba yung kanyang mga na-accomplish? Sa DepEd, ano ba yung kanyang na-accomplish, mga babayan? Di ba? Bukod sa accomplishment, no? Ano ba yung mga kinakaharap netong si Sara Duterte? Puro kaso, di ba? Di ba? Hindi naman siya nagtrabaho na maayos bilang vice presidente. Sinisiraan pa nga niya yung proyekto ng Pangulo natin. Diba? So ano asahan natin pagka siya ang naging Pangulo? Sa mga interviews nga, hindi siya makasagot na maayos. No? So paano siya sasagot sa mga international na mga meeting? Diba? Paano siya makakapagsalita na maayos? Pagka tinanong siya, wala nga siyang alam, mga babayan. Lalo tayong malulugmok. Lalong walang mangyayari sa bansa natin kapag si Sara ang binoto natin. 'Di ba? Lalong walang mangyayari sa atin. Buti pa kung itong si BBM at si Lenny ang magiging tandem, no? Total, inumpisahan na nila, mga babayan, no? So pag-usapan na natin ang politika for 2028 tandem. 'Di ba? Kasi yung pinupush nila, mga babayan, si Robin daw at saka si
VP Sara, no, magtatandem, mga kababayan. Mukhang malabo po mangyari yan. Mukhang malabo mangyari yan. No, at ito nga, ayon sa balita, bibisita po, no, ang ating Pangulo at magkikita po itong si PBBM at Leni Robredo diyan po sa Naga, mga kababayan. Ginatatakutan nila baka kung ano na daw po ang pag-uusapan nito, mga kababayan. Natatakot na ba sila, no, na ito pong dalawang to pag-uusapan ang politika? No, isusulong na ba ng ating Pangulo na tumakbo itong si Leni Robredo sa 2028 election? O ito, panoorin natin ang balita. Ano nga ba yung gagawin ng Pangulo natin? Nakaschedule na pagkikita ni Pangulong Bongbong Marcos at Naga City Mayor Leni Robredo sa Sabado daw yan. Alamin natin ang detalye sa Express Report ni Maricel Halili mula sa Malacanang. Maricel, ano ba ang event at magkikita ang dalawa? May event naman pala, kaya magkikita. Kayo naman, masyado nyo naman pinapakaba yung mga DDS di ba? Hindi por akala nila magkikita, sasagutin na. No? Itong announcement ni Sara Duterte na pagtakbo sa 2028. Kala naman nila may kakabahan na. Walang kinakabahan. No, kasi yung Pangulo natin nagtatrabaho pa rin. At saka ba't kakabahan yung Pangulo natin? 'Di ba? Bakit siya kakabahan? Bakit kakabahan yung Pangulo natin? Tapos na siya maging Pangulo, 'di ba? Anong ikakatakot ng Pangulo natin sa 2028 election? 'Di ba? Ano ikakatakot niya? Wala siya dapat ikatakot kasi nakita natin na malinis. No, naging track record ng ating Pangulo. Nagtrabaho siya ng maayos. No, nagsilbi siya ng maayos sa ating mga kababayan, sa sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Hindi niya pinabigay yung West Philippine Sea sa China. Meron ngang isang senador gustong ipamigay yung Kalayaan Island Group Tapos yung dating presidente gustong gawing probinsya ng China, Pilipinas. 'Di ba? Tuloy natin. Tako, ito na nga, Rus. Isang araw matapos nga yung deklarasyon ni Vice President Sara Duterte ng kanyang planong pagtakbo sa pagkapangulo, nakatakda namang magkita sina Pangulong Bongbong Marcos at si dating Vice President na ngayon ay Naga City Mayor na si Leni Robredo, gaya nga ng sinabi mo, nakatakda yan sa Sabado. Humingi tayo ng kumpirmasyon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro tungkol dyan at sinabi nga niya na totoo, pupunta si PBBM sa Naga on Saturday para nga daw dumalo at i-check itong Oplan kontra Baha. Pinasimulan daw ito ni PBBM. Yun naman pala, merong proyekto, no, yung Oplan kontra Baha. 'Di ba? Yung Pangulo natin, ang ginagawa, mga proyekto, nag-o-open ng mga ganyan, chine-check nila yung mga proyekto, no, yung Oplan na kontrabaha, samantalang nakita natin, no, yung ating Vice President to nakaraan, namumulot po ng basura. Diyan daw sa Naga, kailangan daw kasing i-check itong ginagawa ng DPWH na paglilinis ng mga kanal, ng mga estero at yung ilog dyan sa bahagi niyan ng probinsya. Ngayon dito daw... Sana makita rin ni Pangulong Bongbong Marcos yung malaking problema sa kalsada dyan. Lalo na sa Quezon. No? Sana wag mag-helicopter mga kababayan. No, honestly. No, kailangan makita ng Pangulo natin. Ano ba yung sitwasyon na kinakaharap ng ating mga kababayan, especially yung mga umuwi po ng Bicol, Visayas, Mindanao, mga kababayan na dumadaan dyan sa ruta ng Bicol, papunta po sa Matnog Port. Then tatawid po yan ng Visayas, mga kababayan. Then from Visayas tatawid po yan papuntang Mindanao. No, ngayon kung makikita ng Pangulo natin yung kalsada na yan, lalo na po diyan sa may Quezon, sa may Tagkawayan. Actually Tagkawayan po yun kasi nga medyo marami sirang kalsada ron kaya nabansagan po yung Tagkawayan. Tuloy natin.
makakausap ni PBBM ang dating Vice Presidente, pero kung ano ang mapag-uusapan ng dalawang leader, hindi pa yan sinabi. Yuse Castro, mas maiging abangan na lang daw muna natin, Ruth. Parang sakto rin yung timing dun sa kasunod ng anunsyo ng VP Sara, pero may iba bang reaction daw itong si Pangulong Bongbong Marcos doon nga sa pag-announce ni VP Sara ng kanyang pagtakbo sa 2028 elections? So far, wala na bang additional na ibinigay na reaction si Yuse Claire tungkol nga doon sa sinabi ni PBBM dito sa pagtakbo ni VP Sara. Although nahingan siya na reaction doon sa sinasabi o yung mga pangamba na nako, baka ginagawang panakot ni Vice President Sara Duterte dyan sa ilang mga kongresista na haharap doon sa impeachment cases na isinampalaban sa kanya. Kaya nagdeklara siya agad ng kanyang kandidatura for 2028. Pero ang sinasabi dito ni Yuse Castro, magpapatakot daw ba naman itong mga kongresista ito dahil lamang doon sa deklarasyon. So, iba yung expectations nila, Ruth. Gusto nilang makita na managot kung sino man yung dapat na managot. Isa pa ba may anunsyo pala ang Malacanang dito sa bagong talagang NBI Director? Okay, so yun mga kababayan, no? At ito pa, no, Mayor Robredo, no, kaya medyo kinakabahan tong mga DDS Dito lalo silang kakabahan. No, dahil ito po, no, mismo nga ito si Congressman na Erice, mga kababayan, sinasabing strongest candidate laban po kay VP Sara o kaya Sara Duterte, ito pong si Mayor Robredo. Kaya na nga takot itong mga DDS Diba? Ngayong nag-anunsyo na si Vice President Sara Duterte ng kanyang presidential candidacy, binanggit ng ilang mambabatas na sa tingin nila pinakamalakas na pantapat sa bise, si Naga City Mayor Leni Robredo. Yun ang pinakamaganda dyan. Alam nyo, maganda niyan, no? Leni Robredo, tapos Marcos, no? Bongbong Marcos sa Vice President, mga babayan. Yung pinakamagandang tandem dyan. Bakit kanyo, mga babayan? Nakita na natin yung performance ng ating Pangulong Bongbong Marcos. No, at kung si Leni Robredo ang mananalong pangulo, mga babayan, nakita naman natin, no, na maganda rin po ang kanyang performance. Talagang siniraan lang po siya ng siniraan noong nakaraang halalan ng mga DDS. 'Di ba? At the same time sinasabi ko rin, no, na medyo hindi maganda yung campaign strategy, no, ni Leni Robredo, mga babayan. Kaya po siya natalo noong time na yon at marami pong nakita, no, na flaws nung campaign noong campaign period, mga babayan, especially, no, yung mga ads nila, yung campaign ads nila, sablay talaga. So ngayon, no, kung si Leni Robredo at Pangulong Bongbong Marcos ang magtatandem, mga babayan, no, yan ang pinakamalakas talaga. No, sa ngayon wala pa tayong ibang nakikita, pero no, na pwedeng tumapat kay Sara Duterte, kaya nga medyo kabado sila No, pero ito pong tandem na to, mga babayan, no, ang number 1 na nakikita natin, Leni Robredo at Pangulong Bongbong Marcos. Sigurado yan. Nagkataong magkikita naman sina Robredo at Pangulong Bongbong Marcos sa Naga City. Kaya tinanong ang palasyo kung may nabubuong alyansa sa dating magkalaban sa politika. Nakatutok si Ian Cruz. Actually, mga babayan, no, ito maganda kay Leni Robredo. After po, no, nanalo ang ating Pangulo, no, sa bilang Pangulo, 'di ba? Natalo si Leni Robredo. Tinanggap po 'yan, no, ng maluwag ni Leni Robredo, mga babayan. No, at sinabi rin niya, no, na susuportahan niya, no, kung ano man yung ginagawa ng ating Pangulo. 'Di ba? At no, nanalo nga siyang mayor ng Naga City, mga babayan. Nakita naman natin, talagang trabaho lang siya, no? Wala siyang pakialam sa labas. No, pero at the same time sinasabi niya pa rin na suportado niya yung mga ginagawa, yung mga magagandang proyekto ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Nako. Sa maagang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte para tumakbong presidente, nabuo ang iba't ibang senaryo ng posibleng mga kandidato at tambalan sa eleksyon 2028.
at lumutang na ngayon ang pangalan ni dating Vice President Leni Robredo. Ako, as far as I'm concerned, the strongest candidate na may chance to beat Vice President Sara is Vice President Leni. Ano to, sir? You bet on pursuing her or convincing her talaga? Yeah, of course. She's the strongest, so for the country, she must run. Ayon kay House Deputy Minority Leader Representative Egay Erice, wala raw kasing bahid ng korupsyon si Robredo. Si Robredo rin ang binanggit ni Senador Erwin Tulfo na pantapat kay Duterte sa eleksyon. Diba? Dapat si Leni Robredo siguro at saka yung mga kasama niya sa liberal. Ngayong araw din, Di ba mga kababayan? Senador, kongresista, ang sila na nagsasabi no, na dapat si Leni Robredo tumakbong Pangulo ngayon. Di ba? Tapos gawin niyang Vice President si Pangulong Bongbong Marcos. Magandang tandem po yan. The best tandem po yan mga kababayan. No? Number 1 tandem yan. sinabi ng Malacanang na tiyempong magkikita sa Sabado sina Pangulong Marcos at Robredo na ngayon mayor ng Naga City, kaugnay ng Oplan kontra Baha roon. Nag-post din si Robredo na ininspeksyon na niya ang pupuntahang lugar ng Pangulo para bisitahin ang flood control efforts ng gobyerno. Tanong kay Palace Press Officer Claire Castro, may pag-uusapan pa bang iba ang Pangulo at si Robredo? Yan ang abangan nyo. Na. Yun lang po ang ating, yun lang po ang binigay na impormasyon. Dahil nga po ang pinasisimulan nga po ng Pangulo itong Oplan kontra Baha at isa sa mga lugar na kanyang pinatutukan ay ang Naga City. So, yun lamang po. Kung ano pang pag-uusapan nila, abangan na lang po natin. Napuna rin na nakasuot si Castro kanina ng pink ang kulay ng kampanya ni Robredo noon. That signals na nililigawan talaga ng administrasyon si Vice President, dating Vice President Leni Robredo. Ikaw naman, nagsuot lang ako ng pink pero naagad mali siya. Wala po! Matatandaang noong Oktubre 2024, nagkaharap na rin sina Marcos at Robredo sa inaugurasyon ng Sorsogon Sports Arena. Tinawag pa ito ni Pangulong Marcos na political reconciliation matapos maging magkatunggali noong eleksyon 2022. Sa mga nag-iisip kung may nabubuo bang alyansa, sabi ni Castro. Wala po kasi talaga na pag-uusapan tungkol sa pangangampanya o kung sino man ang magiging kandidato sa Diba? 2028. Hindi pa po kasi panahon ngayon, napakaaga Tama. po pa kasi. Oo. Diba? Tama naman mga babayan eh. No? Ang layo pa. 2 taon pa. Sila, ang tinututukan nila, pangangampanya na at politika na kagad. Samantalang ito mga tao na to, no, na ipinupush natin for 2028 na tatapat no, dito kay Sara Duterte, puro trabaho pa rin, di ba? Hindi sila nangangampanya, hindi sila nag-aanunsyo. No? Hindi kagaya na ito ni Sara Duterte. Inisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang reaksyon ni Robredo sa mga usaping ito. Para sa GMA, Yung sinasabi natin, mga babayan, no? Nananansya yung kampo ni Sara Duterte. Tinitignan niya sino nga ba yung posibleng makalaban nila, no? Baka may sumagot na kagad. No? So tinitignan nila ano yung pulso ng bayan. Pinag-aaralan nila yan, mga babayan. No, at kagaya niyan, no, maingay na maingay etong si Leni Robredo. 'Di ba? So, inaay na nila yan, no. Tinitignan na nila yung mga possibilities o mga possibilities no, na strategy na kanilang gagawin. 'Di ba? So, ayan, no. Ano sa palagay ninyo, no? Leni Robredo at Pangulong Bongbong Marcos sa 2028 ang siyang dudurog, no, sa team madumi, mga kababayan. Ganito na lang muna yung video natin. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Abangan nyo po palagi and please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's sa Mobs TV. Peace. I'm out.